tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis sa klima ang kasalukuyang pumipinsala sa Europa, kung saan hindi bababa sa 40 tao ang napaulat na nalunod sa France sa kanilang pagtatangkang tumakas sa mapaminsalang heatwave na lumalaganap sa buong kontinente. Ang trahedyang ito ay naganap habang ang mga bansa tulad ng Britain, Italy, Switzerland at Spain ay nakakaranas din ng mapanganib na record-breaking na temperatura na nagdulot ng malawakang antala. Naitala ng France ang pinakamainit na araw sa kasaysayan nito kamakailan, kung saan umabot sa 44 na 3 degrees Celsius ang temperatura sa isang bayan sa Timog Kanluran. Dahil dito, idineklara ng Meteo France ang unprecedented na red alert sa 54 na departamento na inaasahang aakyat pa sa 58. Ang mga mamamayan ay desperadong nagtatalunan sa mga kanal at ilog upang magpalamig. Hinarap ni Prime Minister Sebastian Lecornu ang publiko bago ang isang emergency meeting tungkol sa heatwave, kung saan tinawag niya ang serye ng pagkalunod bilang isang malungkot na hampas sa bansa. Ayon sa kanya, karamihan sa mga biktima ng 40 na italang nasawi simula noong ika-18 ng Hunyo ay mga kabataan na naghahanap lamang ng mabilis na ginhawa mula sa hindi masikmurang init na kasalukuyang bumabalot sa bansa natin. Bukod sa mga nalunod, may mga trahedya ring naganap sa loob ng mga tahanan at sasakyan. Sa Carpentras, Timog Silangang, France, hindi na nailigtas ng mga unang responder ang 2 bata na may edad na 2 at 4 na taong gulang. Sila ay natagpuang walang malay ng kanilang sariling ina sa loob ng kotse ng pamilya na nakaparada sa labas ng bahay, isang masakit na paalala ng bagsik ng temperaturang dala ng matinding heatwave. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa panahon na ang matinding init na ito ay dulot ng isang meteorological weather pattern na tinatawag na Omega Block. Ang sistemang ito ay hango sa hugis ng titik na omega sa wikang Griego, kung saan ang mainit na hangin ay nakukulong sa pagitan ng dalawang mas malamig na sistema. Dahil dito, patuloy na naiipon ang init araw-araw nang walang pagkakataong lumamig ang atmosfera sa buong rehiyon. Inihambing ng Meteo France ang kasalukuyang kondisyon sa makasaysayang heatwave noong Agosto ng taong 2003 na tumagal ng 16 na araw at nagbunga ng tinatayang 80,000 labis na kamatayan sa buong Europa. Bagamat hindi pa tiyak kung gaano katagal mananatili ang kasalukuyang sistema, nagbabala ang mga eksperto na ang pagbabago ng klima ay patuloy na magpapalala sa mga ganitong sakuna sa daigdig. Hindi lamang ang France ang nagdurusa sa matinding init na ito. Sa Spain, nagpalabas na rin ng mga red alert ang ahensya ng panahon dahil sa temperaturang inaasahang aabot sa 44 na degrees Celsius. Upang maiwasan ang mga wildfire, kinansela ng 12 ng munisipalidad sa hilagang bahagi ng bansa ang mga tradisyonal na bonfire. Sa Madrid naman, binuksan na ang mga climate shelter para sa mga walang tirahan doon. Sa Italy, naglabas ang Ministry of Health ng pinakamataas na antas ng alerto para sa 15 pangunahing lungsod. Nagpatupad din ang mga otoridad ng mga regulasyon upang limitahan ang trabaho sa ilang sektor sa labas. Gayunpaman, may banta rin ng matitinding bagyo sa kabundukan ng Alps at Apennines na inaasahang magdadala ng malalakas na ulan, mapaminsalang hangin at pag-ulan ng yelo sa gitna ng matinding tagtuyot doon. Maging ang United Kingdom ay hindi nakaligtas sa hagupit ng init. Nagbabala ang Met Office na maaaring umabot sa 37 degrees Celsius ang temperatura sa Timog England na posibleng magtala ng bagong record para sa buwan ng Hunyo bago pa man tumaas muli sa mga susunod na araw. Dahil dito, maraming paaralan ang nagpasya ng magbawas ng oras ng klase at maagang magpauwi ng mga mag-aaral upang maprotektahan sila. Naapektuhan din ng matinding init ang iba pang bahagi ng Europa gaya ng Switzerland at Belgium. Sa Swiss canton ng St. Gallen, ipinatupad ang paghihigpit sa pagkuha ng tubig mula sa mga lawa at ilog dahil sa mababang antas ng tubig at mataas na temperatura nito. Samantala sa Belgium, napilitan ng isang mababang paaralan malapit sa Brussels na ilipat ang kanilang mga pinal na pagsusulit sa loob ng isang kalapit na simbahan. Ayon sa World Meteorological Organization, ang Europa ay kasalukuyang nag-iinit sa bilis na higit sa 2 beses ng pandaigdigang average. Ang nakababahalang datos na ito ay nagpapakita na ang mga matagal at matitinding yugto ng heatwave ay lalong magiging madalas at mapaminsala sa mga susunod na taon. Ang mabilis na pag-init
na ito ay naglalagay ng matinding presyur sa mga infrastruktura at sistemang pangkalusugan sa buong kontinente. Dahil sa hindi makayanang init sa mga lungsod, mabilis na naubos ang mga bentilador at air conditioning units sa mga tindahan. Sa Paris, ibinahagi ng isang mamamayan na nagmamadali siyang lumabas ng bahay nang hindi pa nag-aalmusal upang makabili ng huling natitirang electric fan. Ayon sa mga may-ari ng tindahan sa Paris at London, halos maubos ang lahat ng kanilang supply ng bentilador sa loob lamang ng 30 minuto lamang. Dahil sa tindi ng init, maging ang tanyag na Eiffel Tower sa Paris ay napilitang magsara ng maaga sa ganap na alas 4 ng hapon upang maprotektahan ang mga turista at manggagawa. Dahil dito, maraming manlalakbay ang nagbago ng kanilang plano at pumili na lamang ng mas malalamig na destinasyon sa Hilaga, isang bagong trend na kung tawagin ay coolcation, kung saan mas pinipili ang mga lugar tulad ng Sweden at Norway ngayon. Ang kababalaghang ito ng panahon ay nagpapakita ng lumalalang epekto ng climate change sa ating planeta. Ang Omega Block ay hindi lamang nagdadala ng tuyong init kundi nagiging sanhi rin ng stagnation ng hangin na nagpapalala sa polusyon sa mga urbanisadong lugar. Ang kawalan ng hanging umiikot ay nagpapahirap sa mga residente na makahanap ng natural na bentilasyon, lalo na sa mga lumang gusali na walang aircon doon. Hindi lamang kalusugan ng tao ang pinatitindi ng krisis na ito, kundi pati na rin ang ekonomiya at agrikultura. Ang mga pananim na tulad ng trigo ay nasa ilalim ng matinding panganib dahil sa mabilis na pagkatuyo ng lupa. Bukod dito, ang mga negosyo ay napipilitang mag-adjust sa pamamagitan ng pagbabago ng oras ng trabaho upang maiwasan ang pinakamainit na bahagi ng araw na nagdudulot ng bawas sa pangkalahatang produksyon sa rehiyon. Sa harap ng mga naitalang kaso ng pagkalunod, nagpalabas ng babala si Sports Minister Marina Ferrari ng France. Sinabi niya na bagamat nauunawaan niya ang pagnanais ng mga mamamayan na lumangoy upang lumamig, napakadelikado ng paliligo sa mga hindi autorisado o mapanganib na lugar. Hinimok niya ang publiko na sumunod sa mga tagubilin ng mga lokal na autoridad upang maiwasan ang pagdaragdag sa bilang ng mga nasasawi sa bansa. Inaasahan na ang matinding init sa France ay magpapatuloy pa ng ilang araw bago magsimula ang unti-unting paglamig. Ayon sa Meteo France, ang araw ng Huwebes ay mananatiling napakainit na may mataas pa ring temperatura sa buong bansa. Gayunpaman, pagsapit ng Biyernes, inaasahan ang unti-unting pagbaba ng temperatura simula sa baybayin ng Atlantic na magdadala ng kaunting ginhawa sa mga labis na naapektuhang residente doon. Ang mga transportasyon sa buong kontinente ay nakaranas din ng matinding pasanin. Maraming biyahe ng tren ang kinansela o pinatakbo ng mas mabagal upang maiwasan ang pagkasira ng mga riles dahil sa labis na init. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malalakal na perwisyo sa milyon-milyong commuter na naghahanap din ng paraan upang makauwi sa kanilang mga tahanan na may mas maayos na bentilasyon o kontroladong temperatura sa gabi. Ang krisis na ito sa Europa ay nagsisilbing babala rin sa iba pang bahagi ng mundo kabilang ang Pilipinas tungkol sa hindi mapigilang pag-init ng daigdig. Ang mga extreme weather event na dati ay bihira lamang mangyari ay unti-unti nang nagiging normal na bahagi ng ating taunang panahon. Ang pagtutulungan ng mga bansa upang bawasan ang carbon emissions ay lalong nagiging kritikal upang mapabagal ang sakunang ito ngayon. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang nagaganap na heatwave sa Europa ay hindi lamang isang simpleng issue ng mainit na panahon, kundi isang seryosong paalala ng emergency sa klima. Mula sa France hanggang sa Spain, ang bawat buhay na nawala at bawat komunidad na naapektuhan ay nananawagan para sa agarang aksyon. Manatili tayong ligtas, may alam, at handa sa mga hamon ng nagbabagong mundo.